Mga kababayan, gusto nyo bang maligtas sa mga sakuna? Makibalita, magdasal, at laging maghanda. Yan po ang pag-usapan natin mga kaibigan. Bakit sunod-sunod ang mga bagyo ngayon? Banggitin ko ha, si Marcy nakalabas na. Huwag na intindihin yung mga nakalabas na. May mga parating pa. Ito si Nina, bagyo na. Malapit na po, nagbabanta na po dyan sa Northern Luzon na naman mga kaibigan. Pag dumiretso. Pero pag bumaba, pag sinabing Aurora, pag bumaba yan, maghanda po Laguna, Quezon Province, Aurora kasi Quezon Province yan, yung mga hindi nakakaalam. Pinaghahati lang. Yan po, kasi dalawa po ang senaryo ha, yung tatahakin ng bagyo, parang Cagayan, dinaanan ni Marcy, o kaya mag-Aurora. Pag Aurora mga kaibigan, mababa po yan. Kaya mag-ingat po ang lahat. Ako po, gusto ko pong makapagbigay ng payo sa inyo. Hindi po ako nagbibigay ng babala kasi hindi kayo maniniwala. Bahala kayo sa inyong sarili kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Basta, ang aking binabalita ay totoo. Hindi nga ako nagbalita nung malayo pa yung low pressure pa lang yan si Nika eh. Ngayon, bagyo na siya at pwedeng lumakas pa. Ingat po ang lahat ha, makibalita at maghanda. Ito na tayo. Bakit kamo sunod-sunod ang bagyo? Baka nakalimutan ninyo, matagal na yang binabalita ng Pag-asa na may La Nina. Yun po yung bunga ng La Nina. Madali daw. Hindi naman ako eksperto eh. Sila ang sa Pag-asa ako nakikinig. Madali daw mabuo ang mga bagyo pag mayroong La Nina. Ibig sabihin kasi mga kaibigan, pagkatapos ng El Nino, makapalit ay La Nina, yung sobrang pag-uulan. Kaya yung mga ulap, madaling mag-develop na magiging bagyo. Kaya po, itong Nika mga kaibigan, bagamat hindi siya ganon kalakas, nandala ng hangin, pero pwede pa raw magbago yan mga kaibigan. Nasa dagat pa yan. Mag-ingat po ang lahat. Pag nasa dagat, pwedeng lumakas pa yan. At magbago-bago pa ang direksyon yan. Hanggat hindi siya tumama sa lupa. Kaya bantayan po. Huwag po tayong pakampante. Na naman tayo. Doon sa tabing ilog. Huwag na po mag-antay na sabihin na likas. Tatawagin, likas kayo dyan. Yung iba, ayaw pa. Kaya po napapahamak eh. Ayan na nga sinasabi ng Panginoon, tao, kumilos ka at tulungan. Tulungan kita. Kung ano bang ibig sabihin, kaibigan? Antayin ka pa na tawagin ka ng mga nagre-rescue na, oy, rescue na, alis na kayo dyan. Pupwersahin pa ba talaga? Kung ikaw ay tabing ilog, ikaw ay tabing bundok, ay wala na pong magagawa dyan ng ating Panginoon at saka ang leader ng ating bansa. Lagi naman pong, di ba? Kailangan po kasi ang ating sarili, ingatan. Kaya po kung minsan papahamak, antayin pa na may mag-rescue. Paano maka-rescue kung di na nga makadaan sa inyo, nakulong na kayo doon sa baha o kaya landslide? Kaya po, importante po na iligtas ang sarili. Di ba? Pagka ganyan may balita na may bagyo, kung tabing ilog ka, tapos umpisa na yung, alam mo naman kung anong araw, anong oras dumating ang bagyo dyan sa iyo. Kung makikinig ka lang ng balita. Kung hindi, kung lalo kang hindi ka naniwala, matigas ang ulo mo, malamang mapapahamak po. Hindi po ako nananakot. Kasi po ang mga tao, sobrang tigas ang ulo, kung minsan, kaya doon po napapahamak. Kaya ingat po ang lahat ha. Hindi naman po ako nananakot. At nasa inyo pong karapatan kung anong gagawin ninyo sa inyong mga buhay. Kasi po, sunod-sunod na po ang bagyo dyan. Kung hindi Batanes, Cagayan. Alam niyo mga kaibigan, hindi lang si Nika, mayroon pa kasunod na naman na low pressure. Kung napapansin niyo, kaya po tayo po dito sa Southern Luzon, Laguna, Quezon, kasama na dyan ang Metro Manila, magbantay po tayo dyan sa kasunod ni Nina. Kasi po, sa experience ko sa mga bagyo, mga kaibigan, dami ko ng uban, no? Lagi ako nakinig ng balita. Habang papunta na tayo sa Disyembre, January, ang bagyo niyan ay
pababa ng pababa. Hindi spaghetti ha. Alam nyo ba yung mataas doon sa Batanes? Doon yan. Pero kung palapit na sa Disyembre at saka, siyempre, January, pababa yan. Ang tutumbok niyan, napapansin niyo yung Marcy, medyo mataas pa. Di ba? Sabi, Cagayan. Ngayon, itong si Nika, kung bumaba, Quezon Province na yan, Aurora. Baka, mga kaibigan, baka akala ninyo, yung Aurora, dating Quezon Province. Hinati lang. Ibig sabihin, Quezon Province, katabi ng Laguna yan. Kaya po, paghandaan po yan, si Nika. Kasi baka ini-small ninyo, sabi, di naman kalakasan ng hangin, mahigit 100 kilometro sa ngayon, pero pwede pa yan lumakas. Kaya po, ang makinig ng balita mga kaibigan, kung sa YouTube kayo sa Pag-asa, 2:00 ng madaling araw may update ang Pag-asa. Taka 2:00 ng hapon. Yun po dapat. Kung hindi naman kayo nakakonect sa YouTube, kung wala kayong wifi, kung mapadaan ako sa wall ninyo, pag ganyan na may bagyo na malapit na, lagi akong nagbabalita. Doon lang sa maniniwala yung hindi ko pinipilit. Hindi ko nga kayo inaalok. Kung ayaw nyo manood sa aking mga palabas, huwag kayong manood. Ang gusto ko kasi, totoong tao. Totoong balita. Wala akong panghalong pambubula dito. Sige. Baka mamaya, mayroong mga init ang ulo mag-init ang tainga. High blood na tuloy ako Sige po. Yun po, hindi po biro yan. Nika. At babantayan natin yung kasunod. Kasi, kung si Nika Aurora, ang kasunod niyan, kung ano mang pangalan niyan, di ba, NOP yata. Di ba, ganun ang alphabetical kasi ang bagyo mga kaibigan. Kung mabuo yung isang bagyo, O yan. Oping o Usa, hindi Usang. Basta, di ko pa alam ha, baka mamaya sabihin nyo, nagmamarunong ako. Ang Pag-asa ang magbibigay ng pangalan ng mga bagyo. Nika, kung mag-aurora siya, malapit na yan sa Rizal Province, Laguna, Metro Manila. Ang ibig sabihin, bantayan natin yung kasunod. Baka mas bumaba pa. Kung Southern Luzon, automatic, kasama na ang Rizal at Laguna niyan. Metro Manila. Bantayan natin yung kasunod ni Nika at si Nika. Laging magdasal at maging makinig ng balita. Huwag matigas ang ulo. Ingat po tayo. Sana makapagbigay ko ng konting kaalaman sa inyo. Ingat tayo palagi.